Kanina kasi ay naghain sa Office of the Ombudsman ng reklamo itong mga dating miyembro ng Philippine Marines at yung salaysay ho nila na idinadawit kahit itong si Ombudsman Remulla ay pati na yung iba pang mga individual naging kontrobersyal, ano? At yung pagpupulong ng mga investigador ng International Criminal Court na isinagawa umano sa bahay ni dating Justice Secretary Remulla na ngayon ay ombudsman. Alamin natin kung ano naman yung mga pahayag ho dito ng mga nagpupursige ng naturang issue, pati na ang kampo naman ng ombudsman. May balita si Bombo Grant Hilario. Pinaratangan ng abogado na nagpakilalang 18 dating sundalo si Ombudsman Jesus Cristinboy Remulla na nakapagtulungan umano sa mga investigador ng International Criminal Court. Ibinahagi mismo ni Attorney Levito Baligod na maging si former Department of Justice Secretary Remulla ay dawit o nabanggit rin sa salaysay na naturang mga dating sundalo. Aniya kasama sa mga napangalan ng opisyal ito dahil maging sa bahay umano ni Ombudsman Remulla ay nagsagawa ng meeting o pagpupulong ang mga investigador ng naturang International Tribunal. Base raw kasi sa laysay na mga dating sundalo ay kadalasang sa mga pribadong lugar nagkikita mga tauhan ng naturang korte. Kanya itong sinabi kasunod ng maisumete ang kopya ng affidavit sa Office of the Ombudsman na git niya ay dito lamang maaaring maihain. Paniniwala kasi ng naturang abogado na hindi nila ito maaaring sumete o idulog sa ibang ahensya ng gobyerno para mapasuri ang mga salaysay. Kaugnay niya natin pakinggan si Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng 18 dating mga nagpapakilalang sundalo. Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ, di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Kanyang kwestiyon ang pakikipagtulungan naman ni dating Justice Secretary at Ombudsman Jesus Remulla sa kabila ng posisyon ng pamahalaan hinggil sa pagiging kasapi ng International Criminal Court. Binanggit na naturang abogado na kung maalala raw ay sinabi ng Malacanang na hindi ito makikipag-cooperate sa International Tribunal, ngunit mayroong mataas na opisyal ang nakipag-usap pa rin. Muli, si Attorney Levito Baligod ang legal counsel ng 18 dating mga sundalo. Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Tumanggi namang ibahagi ni Attorney Baligod ang koneksyon ng paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Craft Practices Act hinggil sa kanilang mga paratang laban sa nabanggit na opisyal. May isa pang ulit na pakinggan ang naturang abogado ng nagpapakilalang mga dating sundalo. Well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento dyan. Yan ang tinay ni Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng 18 nagpapakilalang mga dating sundalo. Paglilinaw na hindi reklamo o complaint ang ikanilang isinumite sa Office of the Ombudsman, bagkus ang naganap pa lamang kanina ay ang transmittal o yung pagsusumite ng kanilang mga sinumpang salaysay sa naturang tanggapan. Bagamat walang direktang kasagutan ukol sa aligasyon, pagtitiyak ng Office of the Ombudsman na magiging patas ang gagawing aksyon kaugnay sa natanggap na mga salaysay.
Subalit binigyan din nito na mananatiling independent constitutional body ang ombudsman at iginit na hindi dapat ginagamit o ginagawa na bilang isang political arena. Nagulat live mula sa Quezon City, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.